Dahil dito, sinabi ni Eli, "Ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin." Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Dumadating ang mga panahong gusto na lang nating matapos ang isang mabigat na pinagdaraanan. Paulit-ulit na natin itong naiisip, ipinapanalangin, at hinihintay ang pagbabago. Pero wala pa ring kasagutan. Minsan, hindi na natin alam kung ano pa ang dapat sabihin sa Diyos. Gusto lang nating maramdaman na hindi natin kailangang dalhin mag-isa ang bigat na iyon. Ganun ang kalagayan ni Ana. Matagal niyang dinala ang kanyang dalamhati at sa harapan ng Diyos niya ibinuhos ang kanyang puso. Nang sabihin ni Eli, "Ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot siya, "Magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin." Kapansin-pansin ang sumunod na nangyari. Hindi pa niya nakikita ang sagot sa kanyang kahilingan. Ngunit pagkasabi niya kay Eli, bumalik siya sa kanilang tinutuluyan, kumain, at wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Hindi pa nagbabago ang kanyang kalagayan, ngunit nakapagpatuloy siya pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Hindi ibig sabihin nito na sa bawat panalangin ay agad mawawala ang ating lungkot o pag-aalala. Hindi rin ibig sabihin na ang pananalangin ay garantiya na mangyayari ang hinihiling natin. Ngunit ipinapakita sa atin ng karanasan ni Ana na maaari nating dalhin sa Diyos ang ating pinakamabigat na dalahin at magpatuloy sa paghihintay sa Kanya. Hindi man nagbago agad ang sitwasyon, hindi na niya kailangang harapin iyon na parang siya lamang ang may hawak nito. Ganon din tayo. May mga panalangin matagal nating hinihintay ang sagot at may mga bagay na hindi natin kayang ayusin sa sarili nating paraan. Maaari tayong patuloy na lumapit sa Diyos, sabihin sa Kanya ang ating hinihiling, at ipaubaya sa Kanya ang resulta. Ang kapayapaang hinahanap natin ay hindi laging nangangahulugang nakuha na natin ang sagot, kundi ang pagtitiwala sa Diyos habang hinihintay natin ang Kanyang gagawin. Panginoon, alam mo ang mga bagay na matagal ko nang hinihintay at ang mga bigat na hindi ko kayang dalhin ng mag-isa. Tulungan mo akong patuloy na dalhin sa iyo ang aking mga kahilingan at ipaubaya sa iyo ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin habang naghihintay ako. Turuan mo akong magtiwala sa iyo at magpatuloy sa aking araw nang hindi kinakailangang mauna ang sagot bago ako magkaroon ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.